Hating gabi noon, may isang lalaking aksidenteng nakapasok sa bahay ni Cathy at napadiretso sa loob ng kwarto, lalo at pakiramdam niya ay may humahabol sa kanyang mga tanod. Sa loob ng kwarto, nakita niya ang isang babaeng natutulog sa kama. Ha? Si Cathy ito ah. Akalain mo ba? Hindi maiwasan makita ng lalaki ang kakinisan ng legs ni Cathy at dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Cathy. Matagal ko nang karas ito. Balita ko inosente pa tong si Cathy. Ang swerte ko talaga. Maangkin ko to, sabi ni Ken. Dahan-dahan lalo ang paglapit ni Ken sa natutulog na si Cathy. Gumana ang kanyang isip at pasimpleng hinaplos ang legs ni Cathy paakyat sa pinakaiingatang kayamanan nito. Oh, grabe. Kung suswertehin ka nga naman ano, nag-iinit na ako. At napamura pa si Ken. Bahala na, sabi nito sa sarili. Agad nagubad si Ken at kitang-kita ang nag-iinit na katawan. Muling nakiramdam si Ken at kitang-kita niya tulog na tulog talaga si Cathy. Unti-unting tinanggal ni Ken ang suot ni Cathy. Lalong nanlaki ang mga mata ni Ken nang makita ang nais niyang makitang kayamanan ng natutulog na si Cathy. Walang kamalay-malay si Cathy sa ginagawa ni Ken sa kanya. Nakalimot si Ken na padiin ang paghaplos kay Cathy, dahilan para makarinig ito ng kaunting pag-ingay. Pero itinuloy pa rin ni Ken ang ginagawang pagpapainit kay Cathy. Dito na nagising si Cathy at nakita ang ginagawa ni Ken sa kanya. Napabalikuhas ito at agad tinakpan ang kanyang sarili. Ken, ikaw? Walang yaka? Bakit andito ka? Gulat at galit na sabi ni Cathy. Sorry ha. Natukso ako sa iyo eh. Si Cathy, hindi maiwasang mapansin ang ipinagmamayabang na kayamanan ni Ken. Sa totoo lang din, ay may kahiligan itong si Cathy. Pasimple siyang nanonood ng mga sensitibong pelikula. Kaya't napapahaplos siya sa kanyang sarili kapag nanonood siya ng mga pelikulang ganon. Napansin ni Ken ang mga mata ni Cathy. Mukhang type mo ko ha. Pwede mo naman akong pasayahin. Don't worry, walang makakaalam ng gagawin natin. Muling nilapitan ni Ken si Cathy at hindi makatanggi si Cathy sa ginawa ni Ken. Napangiti naman si Ken nang walang katanggi-tanggi itong si Cathy sa gusto niyang ipagawa. Walang kaimik-imik at pasimpleng pinag-init si Ken. Ken, pagbibigyan kita pero ito lang ha. Tumango si Ken, tuwang-tuwa at nagulat si Ken nang bigla siyang pasayahin ni Cathy. First time itong gawin ni Cathy, pero enjoy naman si Ken. Malaki ang naitulong kay Cathy na mga napapanood nitong pribadong pelikula. Cathy, ang husay mo naman. At napumura pa si Ken. The best ka talaga. Ken, pwede bang angkinin mo na ako? Baka kasi may dumating. Oo, Cathy. Sa wakas, maangkin din kita. At naganap na nga ang pag-iisa ng dalawa. Hindi makapaniwala itong si Ken na siya ang nakauna at nakakuha ng kainosentehan nitong si Cathy. Napaiyak pa si Cathy nang tuluyang mawala ang kanyang pinakaiingatang kainosentehan upang kahit papaano ay maibsan ang sakit na nararamdaman ni Cathy. Hinalikan niya sa labi at mariing gumanti rin ng halik ang dalaga. Magmula ngayon,
Girlfriend na kita, Cathy. Sabi ng mapanuksong si Ken. Tuwang-tuwa si Ken sa hindi pagtanggi at pagbibigay ng katawan ni Cathy sa kanya. Halos magdamag silang nagniig. Hindi alam ng dalawa, may mga matang nakasilip sa kanila. Kanina pa, sa kusina, habang naglilinis si Cathy, hindi pa rin mawala sa isipan niya ang nangyari sa kanila ni Ken nung gabing yun. Si Ken pa lang ang nakakaangkin sa kanya. Sa wakas, nakaranas din ako ng pakikipagniig. Lagi ko na lang kasing hinahaplos ang sarili ko. Ano kaya? Bigla akong ligawan ni Ken. Sa bagay, imposible yun. Hindi kasi ako ganun kagandahan. At siya, ang gwapo-gwapo naman. Maya-maya natapos si Cathy sa paglilinis at pumasok ng CR para maligo. Malinis si Cathy sa katawan. Katunayan, matagal siyang maligo. Maigi niyang sinasabon. Nasabunin ang kanyang sarili. Hindi maiwasang mahaplos tuloy ni Cathy ang kanyang pinakaiingatan at naalala niya ang umaatikobong mainit na sandali nila ni Ken nung gabing yun. Ang hindi alam ni Cathy, may mga matang nakasilip sa kanya habang siya ay naliligo at ang mga matang yon ay nakafocus sa kanyang pinakaiingatan. Hingal na hingal ang namboboso at sinasabayan ng pagpapasaya sa kanyang sarili. Nagulat si Cathy nang tawagin siya ng kapatid niyang babae mula sa sala. Ate, may naghahanap sa'yo. Tawag ni Janica. Sandali kamo, naliligo ako. Sino ba yan? Si Kuya Ken, yung gwapo nating kapitbahay. Natatawang sagot ni Janica. Laking tuwa ni Cathy nang marinig niya ang pangalan ni Ken. Agad nagmadaling nagbanlaw si Cathy. Samantala, sa sala, Kuya Ken, sandali lang ha. Naliligo pa kasi si ate eh. Kuya, liligawan mo ba ang ate ko? Tanong ni Janica. Ano? Magkaibigan kasi kami ng ate mo. At saka may itatanong lang sana ako. Ganun ba? Oo nga pala. Siguro alam mo naman na single si ate. Sige na, ligawan mo na kasi. Nagtatawang panunukso ni Janica. Tawa lang ang isinagot ni Ken sa kapatid ni Cathy. Hindi maiwasang mapansin ni Ken ang makikinis na hita ni Janica, lalo sa suot nitong maigsing short. Balita niya ay may kasintahan na to at kahit siya ay nakikita niyang pumupunta ito kahit anong oras. Sa isip-isip ni Ken, swerte ng syota ni Janica. Lakas ng dating ng batang to. Hindi malayong maangkin ko din to. Natatawang sabi ni Ken sa kanyang isip. Maya-maya, dumating na si Cathy, bagong ligo at nakatapis ng tuwalya. Uy, Ken, pasensya na ha, sabi ni Cathy. Hala si ate, itsura, hindi ka muna nagbihis. Mahiya ka naman kay Kuya Ken, sabi ni Janica. Oo nga pala ate, aalis lang muna kami ng boyfriend ko ha. Saan naman kayo pupunta? Basta uwi agad ha, lalo't tayo lang ang tao dito. Nagbakasyon yung mga kasama natin dito sa bahay, sabi ni Cathy sa kapatid. Oo naman ate, wala naman kasing masyadong pera ang boyfriend ko eh. Iwan ko muna kayo ha. Ken, wait ha. Bihis muna ako sa kwarto. Si Ken, naiwan na mag-isa sa sala. Nag-iwan ng kabanguhan si Cathy, lalo't bagong ligo ito. Hindi maiwasang makaramdam ng pag-iinit si Ken. Kitang-kita niya ang unti-unting nabubuhay na init sa kanyang katawan. Tumayo si Ken at lakas loob na pinasok si Cathy sa kwarto.
Tiempo namang nagbibihis pa lang to. Huwag ka nang magbihis. Aangkinin pa kita, sabi ni Ken. Nagulat si Cathy nang nasa harapan niya na si Ken. At kitang-kita ni Cathy na handang-handa na ang binatang si Ken. Walang yakat talaga, baka... Don't worry, umalis na yung maganda mong kapatid, kaya solo na natin. Nilapitan ni Ken si Cathy at inihiga sa kama. Magkahalong excited at pag-aalala si Cathy. Pero pumikit na lang ang dalaga at hinayaan si Ken na simulan ang gustong mangyari. Matapos ang napakainit na sandali ng dalawa, naghalikan sila. Maya-maya pa, natahimik si Ken. Ken, bakit ginagawa mo sa akin to? Seryosong tanong ni Cathy. Ano? Nag-aabang ng sagot si Cathy at gusto sana niya ang inaasahan niyang sagot. Pero biglang tumunog ang cellphone ni Ken at sinagot ang tawag. Cathy, emergency sa bahay. Uwi mo na ako, okay lang? Pagpapaalam ni Ken. Okay, sige. Alangan naman napigilan pa kita. Nakatingin lang si Cathy habang nag-aayos ng sarili si Ken at tuluyan na itong nagpaalam. Ano kayang gusto ni Ken sa akin? Ang aking katawan lang ba? Mahal ko na siya. Hindi alam ni Cathy. May mga mata pa rin na kanina pa nanonood sa naging kaganapan nila ni Ken. Tutok na tutok pa rin ito sa kanyang magandang kayamanan, lalo't hindi pa siya nagbibihis. Lumipas ang ilang araw. Sa kwarto, nag-iisip si Cathy. Hindi na talaga pumunta si Ken. Now I know, isang bagay lang ang gusto niya sa akin. Malas talaga ako sa pag-ibig. Subalit di mawala sa isipan ni Cathy yung 2 araw na pakikipagniig niya kay Ken. Hanggang ngayon, nararamdaman niya pa rin ang pagniniig nila. Hindi tuloy maiwasan ni Cathy na paminsan-minsan mahaplos niya ang kanyang sarili. Bakit ba ganito? Pakiramdam ko, hinahanap-hanap ng katawan ko si Ken. Subalit biglang natigil si Cathy sa pagmumuni-muni. May marinig siyang ingay mula sa kabilang kwarto. Ano yun? Agad tumayo si Cathy at dahil kakaiba ang ingay na narinig niya, dahan-dahan niyang pinuntahan ng kwarto na medyo nakabukas at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa kaganapan sa kabilang kwarto, kitang-kita niya si Janica at si Ken. Abalang-abala sa pagniniig at dinig na dinig niya ang usapan ng dalawa. Gulat si Cathy sa nakita, hindi makapaniwala. Hindi alam kung papasukin niya ba sa loob para sitahin, pero wala siyang karapatan kay Ken. Kitang-kita ni Cathy na nag-i-enjoy ang kapatid niya habang inaangkin ni Ken at dinig pa niya na sabi ni Ken na pag may pagkakataon daw, babalikan nito si Janica dahil gustong-gusto niya at nasisiyahan siya sa kanilang ginagawa. Tumayo si Ken at nagbihis. Si Cathy dali-daling bumalik sa kwarto at isinara ang pinto. Walang hiya talaga ang Ken na yon. Dapat matigil na ang kung walang hiyaan niya sa kapatid ko. Dapat malaman ito ng syota ni Janica. Nakalis na si Ken sa bahay at si Janica. Ano kayang paraan na gagawin ko para mahiwalayan ng syota ko? Kaso, baka magalit si ate kapag nalaman niyang kami na pala ni Ken. Bahala na nga. Maya-maya, lumabas si Cathy mula sa kwarto. Janica, wait lang. May bibilin lang ako sa tindahan. Dito ka lang, baka may sumalisi ritong ibang tao. Okay ate, sige ingat. Sa pag-alis ni Cathy,
Siya naman pagdating ng kasintahan ni Janica na si Janjan. O bakit nandito ka? Hala, parang ibang tao na ako sa'yo ah. Andyan bang ate mo? Si Ate Cathy? Kalalabas lang. Bakit? Mukhang... Hoy, ano bang iniisip mo? Halika nga dito. Sabi ni Janjan. Nagulat si Janica nang hilahin siya papasok ng kwarto ng kasintahan. Ano ba? Ano bang kahiligan na naman to? Tanggi ni Janica. Nagiinit ako sa'yo eh. Bakit ba? Ayaw mo ba? Pwede ba Janjan? Pagod ako. Tinatanggihan mo na ako? Bakit? Meron na bang iba? Oo, wala. Wala pala eh. Di, pasayahin mo na lang ako. Gusto kong maalis ang init ng aking katawan. At ayun nga, pinasaya na lang ni Janica ang kasintahan upang mawala ang usapin na tungkol sa ibang lalaki. Nasa mainit silang sitwasyon nang maramdaman nilang bumalik na si Cathy sa bahay. Nasaan na naman kaya tong kapatid ko? Nagtatakang tanong ni Cathy. Nagkubli bigla si Cathy nang medyo makita niya ang eksena sa loob ng kwarto. Unti-unti siyang lumapit dito at sumilip. Ayos ah, grabe itong kapatid ko. Katatapos lang kay Ken. Ngayon, yung syota niya naman. Kitang-kita ni Cathy ang ginagawang pagpapasaya ng kapatid sa kasintahan nito. Hindi tuloy may iwasang mapansin ni Cathy ang kayamanan ni Janjan. Ang gifted pala nitong si Janjan, sabi ni Cathy na unti-unting nabubuhay ang init sa kanyang katawan at makadama ng inggit sa kapatid. Hay, walang yaka Ken, pati kapatid ko, tinalo mo pa. Hindi ka na nakontento sa akin. Ang hindi alam ni Cathy ay regular na naninilip sa kanya si Janjan. Kinahapunan, habang katatapos lang maligo ni Cathy, nakita niyang paalis ang kapatid at bagong bihis. Oh, saan ka na naman pupunta? Akin na Janjan ate, saan pa ba? Baka gabi na ko ah, mauna ka nang matulog. Dala ko naman yung ekstrang susi. Naku ha, ikaw talaga. Hindi alam ni Cathy na ang pupuntahan ni Janica ay si Ken dahil may usapan silang magkikita at plano nilang magmotel. Tiyak, medyo uumagahin ng uwi si Janica. Sayang, wala si Janica. Sana puntahan ako ni Ken. Nagiinit pa naman ako ngayon. Okay lang kung hindi niya ako seryosohin. Kahit angkinin na lang niya ako. Kahit ganun lang, okay na sa akin. Dahil sa nararamdaman ni Cathy na pagnanasa, pumasok siya ng kwarto at nag-alis ng damit. Humiga sa kama at inumpisahang pasayahin ng sarili. Ito na ang aking inaasam-asam na pagkakataon. Bahala na, sabi ni Janjan at agad pinasok sa kwarto si Cathy na ikinagulat nito. Janjan, anong... Agad tinakpan ni Cathy ang kanyang sarili. Kitang-kita ni Cathy ang nagiinit na katawan ni Janjan. Anong ginagawa mo dito? Asan si Janica? Hindi ba magkasama kayo? Sunod-sunod na tanong ni Cathy. Don't worry, ang kasama ng mahal ko ay ang pinapantasya mo na si Ken. Ha? Alam mo? Oo, at matagal na ako nagmamatsyag sa dalawa. Hindi ako galit sa kapatid mo pero gusto kong gumanti. Gumanti? Anong ibig mong sabihin? Tutal, nagtataksil sa'yo si Ken at nagtataksil lang kapatid mo. Bakit di natin gawin din ang pagtataksil? Magniig din tayo. Gulat si Cathy sa sinabi ni Janjan. Halos tulala pa siya nang lapitan ni Janjan at kunin ng unan na nakatakip sa kanya at hinagi sa sulok. Cathy, paisa lang at hindi na mauulit to.
Matagal na ako nagpapantasya sa'yo. Tila pakiusap ni Janjan. Janjan? Wag. Pero parang walang narinig si Janjan. Patuloy niyang pinag-init ang dalaga hanggang sa patupok na ito ng apoy na bumabalot sa kanyang katawan at naganap ang masayang sandali ni Cathy at Janjan nang biglang tumunog ang cellphone ni Cathy. Ang mahal mo nag-text, kesyo magkasama daw kayo at bukas na daw kayo makakauwi. Natatawang sabi ni Cathy. Hayaan mo na siya. Nilipitan ni Cathy si Janjan. Pwedeng makiusap? Huwag mong hihiwalayan ang kapatid ko. Alam ko namang katawan lang ng kapatid ko ang habol ni Ken. Pwede ba yon? Ayokong masaktan ng kapatid ko. Pakiusap ni Cathy. No problem. Basta sa isang kondisyon. Ha? Ano yun? Hanggat may pagkakataon, magniniig tayo. Sandaling nag-isip si Cathy. Okay sige. Magaling ka naman eh. Tara, isa pa. Natatawang aya ni Cathy. Natatawa namang pinagbigyan ni Janjan ang hiling ni Cathy.